Isang matinding iskandalo sa boxing. Nagbatuhan ng masasakit na salita ang mga boksingero pero may isa na lumampas sa linya. Ininsulto ni Jose Benavides ang nanay ng kanyang kalaban at sa stare down pa lang, muntik nang gumanti si Terence Crawford bago pa magsimula ang laban. Hindi na lang basta pagdepensa ng titulo ang laban na ito, naging personal na ito. Pumasok si Crawford sa ring hindi lang para ipaglaban ang kanyang kampyonato, kundi para ipagtanggol ang dangal ng kanyang pamilya, pero hindi magiging madali ang pagpaparusa sa kalaban. Ginamit ni Benavides ang kanyang mahabang braso para pigilan si Crawford at para ipahiya siya sa harap ng lahat. Pero kilala si Crawford sa kanyang kakayahang mag-adjust. Nanatili siyang kalmado, pinag-aralan ng kalaban at nagsimulang sirain ito gamit ang eksaktong mga body shot na unti-unting kumain sa kanyang stamina. Pansin na ang galit na nagtutulak kay Crawford. Lumaban siya na may gigil at minsan ay pabigla-bigla sa paghabol ng knockout na nag-iwan sa kanya ng butas para sa counter punches. Sabi nga ni Mike Tyson, ang galit ay maaaring maging hadlang o makapangyarihang sandata. Sa kabuuan ng laban, nagkaroon din ng ilang tagumpay si Benavides na kapagpasok ng solidong counter punches. Pero habang tumatagal ang rounds, unti-unting kinuha ni Crawford ang kontrol. Ang husay niya sa footwork at bilis ang nagbigay sa kanya ng lamang para makalusot sa abot ni Benavides, makapagpasok ng matutulis na kombinasyon at mapagod ang kalaban. Pagsapit ng huling rounds, hirap na si Benavides, bumabagal na ang kilos niya habang tuloy-tuloy ang banat ni Crawford. Sa ika-12 round, nakuha ni Crawford ang gusto niya. Sa huling mga segundo ng laban, pinakawalan niya ang isang matinding uppercut na nagpatamba kay Benavides sa lona. Itinigil ng referee ang laban at tuluyan ng naihatid ang siya sa sukdulang parusa. Tanging ganitong klaseng knockout lang ang nakasapat para mapawi ang uhaw ni Crawford sa ganti.